Mga taga-Kolosas chapter 3 verse 23. Ano man inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso ng gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Ama naming banal at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa isang masaganang buhay at malusog na katawan ang inyong ibinigay sa akin. Maraming salamat sapagkat binigyan naman ninyo kami ng panibagong araw at pagkakataon na muli naming magampanan ang aming trabaho sa araw-araw. Dalangin ko po, Ama, nagabayan ninyo po ako at ang aking pinagtatrabahuan sa araw na ito. Tulungan mo po kami na maisatuparan namin ng maayos, matagumpay at puno ng pagmamahal ang aming responsibilidad sa araw-araw. Ama, kayo po ang manguna sa aking gawain sa araw na ito. Kinpong inialay ang aking trabaho sa iyo, Ama. Gagawin ko po ang aking trabaho nang naayon sa iyong kalooban. Tulungan mo po ako na magawa ko ang aking mga gawain ng kalugod-lugod sa inyo. Ama, ako po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Linisin mo po ang aming puso ng iyong banal na dugo. Maraming salamat po sa patuloy na pag-ingat nyo sa akin kasama ng aking pamilya at mga mahal sa buhay. Tunay kang dakila, Ama. Ikaw lamang ang aming Diyos at Hari na tagapagligtas magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin laban sa masasamang kapwa. Amang Panginoon, nag-atas ako sa pamamagitan ng otoridad ng langit. Hindi ako masasaktan ng mga masasamang kapitbahay sa pangalan ni Jesus, sapagkat nakaupo ako sa kanang kamay ni Kristo Jesus. Tinaasan ako ng higit sa kapangyarihan at punong-puno. Walang pinsala na lalapit sa aking tirahan sa pangalan ni Jesus. Ama Diyos, sinasabi sa banal na kasulatan, nasusumpa ako sa mga sumusumpa sa iyo at pinagpapala ang mga nagpapala sa iyo. Atas ako sa pamamagitan ng otoridad ng langit, bawat kapitbahay na demonyo na nagmumura sa akin. Hayaan ang sumpa ng Panginoon ay sumakanila sa pangalan ni Jesus. Panginoong Jesus, bawat hukay ng demonyo na hinukay ng aking mga masasamang kapitbahay upang mahulog ako, nag-atas ako sa pamamagitan ng otoridad ng langit na mahuhulog rito sa pangalan ni Jesus. Mang Panginoon, nag-atas ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng langit. Hayaan ang anghel ng Panginoon na puntahan ang sambahayan ng aking mga masasamang kapitbahay sa lahat ng lugar na kanilang kinakalaban-laban sa akin. Hayaan na ang Panginoon na puksain sila ng anghel ng Panginoon sa pangalan ni Jesus. Panginoong Jesus, ang bawat masamang dila na lumalaban laban sa akin ay hinahatulan sa pangalan ni Jesus. Sa bawat paraan na ang aking mga masasamang kapitbahay ay naging mga nagsusumbong na ginagamit ang kanilang dila laban sa akin. Siya akong sunugin ng apoy ang mga nasabing dila sa pangalan ni Jesus. Masang-ayon ako sa pangako ng Panginoon sa langit ng mga awit chapter 105 verse 14 to 15. Hindi niya pinayagan ang sinuman na gumawa ng masama sa kanila. Oo, sinaway niya ang mga hari dahil sa kanila
Sinasabi, huwag hawakan ang aking pinahiran at huwag masaktan ang aking mga propeta. Atas ako na walang sino man ang makakasama sa akin sa pangalan ni Jesus. Kat dala ko ang marka ni Kristo, ay huwag akong guluhin ng sino man. Nag-atas ako sa pamamagitan ng otoridad ng langit. Hindi ako guguluhin ng masasamang kapitbahay sa pangalan ni Jesus. Mula ngayon, nag-atas ako na nakikita ako sa bawat espiritu ng pagsubaybay. Mula ngayon, ako ay hindi mahipo at makakaharap para sa bawat kapitbahay ng demonyo na nagpaplano ng pag-atake laban sa akin sa pangalan ni Jesus. Bago ko ang direksyon ng bawat pag-atake na inilunsad sa akin ng aking mga masasamang kapitbahay, ibinabalik ko ang bawat araw sa nagpadala nito sa pangalan ni Jesus. Ngayon, ang proteksyon ng Panginoon ay laging nasa akin. Naway ang selyo ng dugo ni Kristo ay nasa aking sambahayan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa langit, salamat sa iyo na nagmamalasakit ka sa lahat ng iyong nilikha at sa lahat ng iyong mga anak. Ngunit Panginoon, napakaraming lugar sa ating tahanan at bahay pamilya na mali at tila malapit nang sumabog ang ating buong pamilya. Alam ko na lahat tayo ay nagkamali. Kung nagkamali iyon at humingi ng tawad sa iyo. At tayo ay gumawa ng ilang mga hangal na pagpili. Ngunit Ama, alam ko na ikaw ay nasa negosyo ng pagpapanumbalik ng mga nasasaktan at nag-aayos ng mga nasira. At ipinagdarasal ko na ibalik mo ang aking nasirang pamilya sa oras na ito. Pumunta ako sa iyo para sa patnubay at tulong upang maibalik ang relasyon ng aming pamilya. Angin ko na i-renew natin ang ating pagmamahal sa isa't isa at naway bumalik ang paggalang na dati nating ipinapakita sa isa't isa. Balik ang pagkakaisa ng pamilya na dati naming tinatamasa at naway tumingin kaming lahat sa iyo upang pamunuan at gabayan kami habang sumusulong kami sa aming relasyon sa isa't isa at sa iyo. Tinatanong ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Nagsisisi ako sa mga taon na kulang na lang akong nasayang. Kung talikuran ang aking mga maling taon at bumalik sa iyo ng buong puso at bumalik sa isang tamang relasyon sa iyo. Noon, hindi ako karapat-dapat na masagot ang panalangin ito. Hinihiling ko para sa kapakanan ni Kristo Jesus na namatay upang bayaran ang halaga para sa aking mga kasalanan na iyong titingnan sa akin ng may awa at na ikaw ay patawarin ako sa aking mga kasalanan at ibalik sa akin ang mga taong nawala sa akin. Kapag ako ay naglalakad sa kawalan ng pananampalataya at walang habas kamangmanga ng aking pag-ibig at biyaya sa iyo. Ko na hindi ako karapat-dapat sa iyong kabaitan, ngunit ikaw ay isang mabuti at mabait na Diyos. Mahabang pagtitiis at may malaking kabaitan. Hingin ko na ibabalik mo ang mga nawalang taon na iyon at hilingin sa iyo na paganahin mo akong magsimulang mamuhay ng isang buhay na nagpaparangal sa iyo. Tanong ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa langit,
Pakiramdam ko ay nasayang ko ang napakaraming taon ng aking buhay sa paghahangad ng mga maling bagay at pakikibahagi sa mga makamundong gawain. Gawaing makalaman at iba't ibang pansamantalang bagay ng buhay, habang pinababayaan ang mahalagang espiritual na isyu na walang hanggan at pangmatagalan. Ako ng iyong kapatawaran at ipinagdarasal ko na sa iyong biyaya ay ibabalik mo sa akin ang mga taon na kinain ng mga balang, ang mga taon na ako'y nag-aksaya ng kamangmangan. Nais kong maging isang mabuti at tapat na lingkod kapag ako ay nakatayo sa harap ng iyong trono, at alam ko na karamihan kong hindi lahat ng mabubuting gawa na aking ginawa ay malamang na nasunog. Alam na ako ay nagsusumikap sa laman. Isip na magpahinga sa iyo at hayaan ang iyong banal na espiritu na mabuhay at magtrabaho sa pamamagitan ko. Sa akin ang makalangit na kagalakan at panloob na kapayapaan na umiiwas sa akin. Tulungan mo akong mag-focus sa aking hanggan kaysa sa temporal, at mula sa araw na ito, naway simulan kong mamuhay sa paraang mabubuhay mo ako. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Langit, ang aking pagsasama ay nauhulog at pakiramdam ko ay walang magawa at walang pag-asa at hindi ko alam kung ano ang gagawin. Pakiramdam ko ay walang kapangyarihan at hinihiling ko lang sa iyo na mangyaring ibalik ang aking kasal. Ibalik mo kami sa isang mapagmahal na relasyon sa isa't isa at sa iyo. Inaamin ko na ako ay nahulog ng napakalayo sa kung paano ako dapat kumilos, hindi karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon. Ngunit hinihiling ko sa Panginoon na sa iyong biyaya ay ibabalik mong muli ang kagalakan na mayroon kami sa simula, at tulungan kaming dalawa na sumulong sa aming kasal at tulungan kaming mamuhay sa paraang nakalulugod sa iyo. Ang mga sugat ng pareho nating natanggap mula sa isa't isa at buhayin at ibalik tayo upang tayo ay sumulong sa ating buhay at buhay na magkasama. Ako ay pinangako upang pagalingin ang broken-hearted at ipinagdasal ko na sa isang kahangahangang paraan ay ibabalik mo ang aking kasal. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Patawarin mo ako, Ama, Diyos. Natanto ko na ako ay naging sobrang engross sa aking sariling mga gawain at interes na ako ay gumala malayo sa iyo at ang aking buhay ay tila medyo walang kabuluhan. Salamat, Panginoon, na sa iyong biyaya ay inalagaan mo ako hanggang ngayon. Ngunit kilala ko si Ama na kailangan kong ibalik ang aking buhay sa espiritual na antas. Nagpapasalamat ako at pinupuri kayo na sa iyong biyaya inakuha mo ang aking atensyon at napagtanto ko ang aking pangangailangan na bumalik sa isang tamang relasyon sa iyo. Salamat sa pag-iingat sa akin kahit na ako ay gumala sa malayo sa iyo. At salamat na ang iyong matatag na pag-ibig ay hindi tumitigil at ang iyong magiliw na awa ay bago tuwing umaga. Isang dakila at tapat na Diyos, tulungan mo akong manalangin ako upang makuha ang tamang pananaw sa buhay, at hinihiling ko
na ibalik mo ang kagalakan ng aking kaligtasan. Tulungan mo akong itingin ang aking mga mata kay Jesus, na ang aking mga paa ay nakatanim sa daan ng katuwiran at kapayapaan. Ito ang hinihiling ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Na Panginoon Ama, lumapit ako sa iyo na alam kong ikaw ay isang Diyos na dumidinig at sumasagot sa mga panalangin. O sa Panginoon, nadadalawin mo ang bawat miyembro ng aming pamilya na naging lubhang hindi nagkakaisa sa isa't isa, at ibalik ang kagalakan ng iyong kaligtasan sa lahat ng aming mga puso. Alam namin na ang mga oras ay mahirap at ang stress ay kadalasang gumaganap ng bahagi sa mga hangal na pagtatalo at kawalan ng pagkakaisa sa isang pamilya o tahanan. Ngunit sa mga oras ng problema, dapat tayong manalangin, malapit na nagkakaisa bilang isang unit ng pamilya, pati na rin ang pagiging malapit sa iyo. Panginoon, para sa bawat miyembro ng aking pamilya, ministro, nananalangin ako sa bawat isa sa atin sa kakaiba at kahangahangang paraan. Hawakan ang bawat isa sa ating mga puso at tulungan tayong pigilan ang ating hangal na pag-aaway at magkaisa sa pag-iisip at gawa. Naway mapuno ng iyong espiritu ng kapayapaan at pag-asa ang bawat isa sa ating mga puso habang kinikilala natin na ang ating pag-asa ay nasa iyo lamang. Tinatanong ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon ko, maraming salamat po sa lahat ng mga biyayang walang sawang ibinibigay ninyo sa akin. Pilitin ko pong gamitin ang mga biyayang natatanggap ko upang makatulong din po sa ibang kapwa ko nilalang na nangangailangan. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagbibigay ng pagkakataon upang malaman ko ang dahilan ng aking pag-iral. Ibinabalik ko po ang karangalan sa inyo sa aking pagkakalika. Maraming salamat po sa pagkakaroon ng masayang pamilya, mga mapagkakatiwalaang kaibigan at mga kakilala. Sila po ang dahilan ng aking kasiyahan. Sila po ang nagbibigay sa akin ng inspirasyon upang mabuhay at maging masaya sa araw-araw. Maraming salamat po sa patnubay na inyong ibinibigay sa aming lahat upang magampanan namin ang aming mga responsibilidad at tungkuling nakaatang sa aming balikat. Maraming salamat din po sa kalakasan, katalinuhan at kapasyahan. Ito po ang ginagamit namin sa pagsugba sa mga alon at pagsubok ng buhay. Maraming salamat din po sa inyong bugtong na anak na siyang tumubos ng aming kasalanan. Amen. Ama namin, bilang mga magulang, ay nais naming makatulong sa lipunan at bumuo ng isang pamilyang may takot sa Diyos at nagtuturo at gumagawa ng iyong banal na salita. Tulungan mo po kami upang makintal sa amin ang iyong pag-ibig at makakuha ng sapat na kaalaman at ng karunungan. Magsilbi nawa kaming mabuting halimbawa sa aming kapwa na gumagawa at sumusunod sa lahat ng aming mga aral at kautusan. Maraming salamat po sa iyong biyaya, ang aming patuloy na tinatanggap sa aming buhay. Kaya't nararapat lamang na kahit sa maliit na mga paraan ay makapagdulot kami ng ngiti sa iyong kalooban.
Iligtas mo po ang aming pamilya sa anumang kapahamakan at naway bigyan mo kami ng sapat na lakas ng loob at katawan upang mapaglabanan namin ang mga pagsubok na aming makakasalamuha. Magkaroon po sana kami ng pagkakaisa at ng pagtutulungan upang magampanan ang mga tungkulin sa aming kapwa, sa aming bansa, sa kapaligirang aming ginagalawan at sa mundong aming kinabibilangan. Kayo po ang aming sandigan at lubos po kaming nananalangin at lubos po kaming nananampalataya sa iyong kapangyarihan. Maraming salamat po. Amen. Panginoon naming Diyos, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa aming pagkukulang sa iyo, sa aming kapwa, sa aming pamilya at mga mahal sa buhay. Pinipilit po naming maging malakas sa araw-araw upang mapaglabanan ang mga kaway ng kamay ng kasamaan. Patawarin mo po kami sa paminsan-minsang pagtalikod namin sa inyong mga kautusan. Humihingi po kami ng kapatawaran sa inyong harapan sa mga nagagawa naming kasinungalingan ng aming dila. Patawad po sa pagkakaroon ng maruming pag-iisip at puso. Patawad po sa pagtangging tumulong sa mga nangangailangan. Naway pahintulutan mo kami na magkaroon ng malinis na dibdib at kalooban, gayon din ang isip at diwa upang makasunod sa inyong nilalakaran. Panginoon, gawaran mo kami ng mapagpatawad mong kadakilaan at bigyan mo kami ng matibay na paninindigan upang itakwil ang kasamaan. Bigyan mo rin kami ng matatag na pananampalataya upang maging matibay sa mga tukso na dumarating at darating sa aming buhay. Maraming salamat po. Amen. Panginoong Diyos, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong kabutihan. Nagpapasalamat din kami sa mga biyayang ipinagkakaloob ninyo sa patuloy na pagpapala sa aming pamilya, sa aming sambahayan at sa aming kapisanan sa araw-araw. Ang panalangin namin ngayong araw ay sana'y ilayo mo po ang lahat ng miyembro ng aming pamilya at bantayan sa aming mga gawain at madigabayan sa aming mga responsibilidad. Bigyan mo po si tatay ng kalakasan ng katawan at malinaw na kaisipan upang magampanan ang kanyang trabaho na siyang magtataguyod sa amin. Gabayan mo po si nanay sa kanyang pangangalaga sa aming sambahayan at maging epektibong ilaw ng tahanan. Patnubayan mo po si ate upang makatulong sa aming lahat at maging inspirasyon ang aming mga diwa ang kanyang pag-iral. Kaluguran mo po si kuya at tulungang magkaroon ng sariling paninindigan upang makalayo sa anumang tukso sa sanlibutan. Tulungan at kaawan mo po ang aming pamilya sapagkat ang aming pamilya ay isang pamilyang nagpupuri at sumasamba, lumuluwalhati at dumadakila sa iyong walang hanggang kapangyarihan. Kami po ay nananalig at sumasampalataya na kami po ay iyong diringgin sa aming mga panalangin. Dasal namin ito sa iyong harapan at sa harapan ng iyong anak na si Jesus at isa Espiritu Santo. Amen. Salamat Panginoon kong Diyos na buhay. Salamat po sa pagbibigay sa akin ng mga kailangan. Salamat po sa aking asawa na laging nasa aking tabi. Sa hirap man o ginhawa, sa ngiti man o sa luha. Salamat po sa aking pamilya na patuloy na nakaalalay sa aking paglalakbay sa mga lubak ng buhay.
Salamat po sa aking mga kaibigan na hindi ako iniiwan at ako'y nauunawaan kahit ako'y may kasalanan. Salamat po sa mga pinuno ng bayan na araw-gabing pinapasan at gumagampan ng mga tungkuling nakaatang. Salamat po sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo na siyang nagpapaikot ng mundo at gumagabay sa mga tao sa kanilang tinutungo. Maraming salamat po. Amen. Panginoon, inilalagay ko po sa inyong harapan ang aking mga balakin, ang aking mga gawain upang inyong pagpalain at papagtagumpayin. Panginoon, narito sa inyong harapan ang aking mga hakbang, ang aking mga kaisipan, ang aking mga damdamin. Inialay ko sa iyo ang lahat ng ito sapagkat alam ko na sa iyo rin naman ang galing ang pag-ibig at ang lahat ng bagay sa daigdig. Panalangin ko sa iyo, Panginoon, basbasan mo ng iyong kapangyarihan at kadakilaan ang aking mga plano upang ako'y magtagumpay sa aking abang buhay na kasama ang iyong kaluwalhatian. Jesus, aking Diyos, sinasamba kita at ang aking banal na pangalan. Hinihintay namin sa araw at gabi ang iyong kaluwalhatian at ang paghahari mo sa buong sansinukuban. Jesus, aking Diyos, sinasamba ka namin sa lahat ng lugar at sinasamba namin dito sa lupa ang iyong kapangyarihan sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng panahon. Jesus, aking Diyos, sinasamba kita sa lahat ng oras, sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa hinaharap. At kami nananampalataya na ang bawat kaluluwa ay kasama ka na lumika. Jesus, aking Diyos, sinasamba ka namin na naghahatid sa amin ng mga biyaya at lahat ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. Jesus, aking Diyos, sinasamba ka namin sapagkat ikaw ang tumubos ng aming mga kasalanan at malakas ang aming paniniwala na ikaw ang siyang tagapagligtas. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga taga-Kolosas, chapter 3, verse 23. Ano man inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso ng gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Ama naming banal at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa isang masaganang buhay at malusog na katawan ang inyong ibinigay sa akin. Maraming salamat sapagkat binigyan naman ninyo kami ng panibagong araw at pagkakataon na muli naming magampanan ang aming trabaho sa araw-araw. Dalangin ko po, Ama, nagabayan ninyo po ako at ang aking pinagtatrabahuan sa araw na ito. Tulungan mo po kami na maisatuparan namin ng maayos, matagumpay at puno ng pagmamahal ang aming responsibilidad sa araw-araw. Ama, kayo po ang manguna sa aking gawain sa araw na ito. Kinpong inialay ang aking trabaho sa iyo, Ama. Gagawin ko po ang aking trabaho nang naayon sa iyong kalooban. Tulungan mo po ako na magawa ko ang aking mga gawain ng kalugod-lugod sa inyo. Ama, ako po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Linisin mo po ang aming puso ng iyong banal na dugo. Maraming salamat po
sa patuloy na pag-ingat nyo sa akin kasama ng aking pamilya at mga mahal sa buhay. Tunay kang dakila, Ama. Ikaw lamang ang aming Diyos at Hari na tagapagligtas magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin laban sa masasamang kapwa. Amang Panginoon, nag-atas ako sa pamamagitan ng otoridad ng langit. Hindi ako masasaktan ng mga masasamang kapitbahay sa pangalan ni Jesus, sapagkat nakaupo ako sa kanang kamay ni Kristo Jesus. Tinaasan ako ng higit sa kapangyarihan at punong-puno. Walang pinsala na lalapit sa aking tirahan sa pangalan ni Jesus. Ama Diyos, sinasabi sa banal na kasulatan na susumpa ako sa mga sumusumpa sa iyo at pinagpapala ang mga nagpapala sa iyo. Atas ako sa pamamagitan ng otoridad ng langit bawat kapitbahay na demonyo na nagmumura sa akin. Hayaan ang sumpa ng Panginoon ay sumakanila sa pangalan ni Jesus. Panginoong Jesus, bawat hukay ng demonyo na hinukay ng aking mga masasamang kapitbahay upang mahulog ako, nag-atas ako sa pamamagitan ng otoridad ng langit na mahuhulog rito sa pangalan ni Jesus. Mang Panginoon, nag-atas ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng langit. Hayaan ang anghel ng Panginoon na puntahan ang sambahayan ng aking mga masasamang kapitbahay sa lahat ng lugar na kanilang kinakalaban-laban sa akin. Hayaan na ang Panginoon na puksain sila ng anghel ng Panginoon sa pangalan ni Jesus. Panginoong Jesus, ang bawat masamang dila na lumalaban laban sa akin ay hinahatulan sa pangalan ni Jesus. Sa bawat paraan na ang aking mga masasamang kapitbahay ay naging mga nagsusumbong na ginagamit ang kanilang dila laban sa akin, siya akong sunugin ng apoy ang mga nasabing dila sa pangalan ni Jesus. Masang-ayon ako sa pangako ng Panginoon sa langit ng mga awit, chapter 105, verse 14 to 15. Hindi niya pinayagan ang sinuman na gumawa ng masama sa kanila. Oo, sinaway niya ang mga hari dahil sa kanila. Sinasabi, huwag hawakan ang aking pinahiran at huwag masaktan ang aking mga propeta. Atas ako na walang sino man ang makakasama sa akin sa pangalan ni Jesus. Kat dala ko ang marka ni Kristo, ay huwag akong guluhin ng sino man. Nag-atas ako sa pamamagitan ng otoridad ng langit. Hindi ako guguluhin ng masasamang kapitbahay sa pangalan ni Jesus. Mula ngayon, nag-atas ako na nakikita ako sa bawat espiritu ng pagsubaybay. Mula ngayon, ako ay hindi mahipo at makakaharap para sa bawat kapitbahay ng demonyo na nagpaplano ng pag-atake laban sa akin sa pangalan ni Jesus. Bago ko ang direksyon ng bawat pag-atake na inilunsad sa akin ng aking mga masasamang kapitbahay, ibinabalik ko ang bawat araw sa nagpadala nito sa pangalan ni Jesus. Ngayon, ang proteksyon ng Panginoon ay laging nasa akin. Naway ang silyo ng dugo ni Kristo ay nasa aking sambahayan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa langit, salamat sa iyo na nagmamalasakit ka sa lahat ng iyong nilikha at sa lahat ng iyong mga anak. Ngunit Panginoon, napakaraming lugar sa ating tahanan at bahay-pamilya na mali
at tila malapit nang sumabog ang ating buong pamilya. Alam ko na lahat tayo ay nagkamali. Kung nagkamali iyon at humingi ng tawad sa iyo. At tayo ay gumawa ng ilang mga hangal na pagpili. Ngunit Ama, alam ko na ikaw ay nasa negosyo ng pagpapanumbalik ng mga nasasaktan at nag-aayos ng mga nasira. At ipinagdarasal ko na ibalik mo ang aking nasirang pamilya sa oras na ito. Pumunta ako sa iyo para sa patnubay at tulong upang maibalik ang relasyon ng aming pamilya. Angin ko na i-renew natin ang ating pagmamahal sa isa't isa at naway bumalik ang paggalang na dati nating ipinapakita sa isa't isa. Bumalik ang pagkakaisa ng pamilya na dati naming tinatamasa at naway tumingin kaming lahat sa iyo upang pamunuan at gabayan kami habang sumusulong kami sa aming relasyon sa isa't isa at sa iyo. Tinatanong ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Nagsisisi ako sa mga taon na kulang na lang akong nasayang. Nais kong talikuran ang aking mga maling taon at bumalik sa iyo ng buong puso at bumalik sa isang tamang relasyon sa iyo. Noon, hindi ako karapat-dapat na masagot ang panalangin ito. Hinihiling ko para sa kapakanan ni Kristo Jesus na namatay upang bayaran ang halaga para sa aking mga kasalanan na iyong titingnan sa akin ng may awa at na ikaw ay patawarin ako sa aking mga kasalanan at ibalik sa akin ang mga taong nawala sa akin. Kapag ako ay naglalakad sa kawalan ng pananampalataya at walang habas kamangmanga ng aking pag-ibig at biyaya sa iyo. Ko na hindi ako karapat-dapat sa iyong kabaitan, ngunit ikaw ay isang mabuti at mabait na Diyos. Mahabang pagtitiis at may malaking kabaitan. Hingin ko na ibabalik mo ang mga nawalang taon na iyon at hilingin sa iyo na paganahin mo akong magsimulang mamuhay ng isang buhay na nagpaparangal sa iyo. Tanong ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa langit, pakiramdam ko ay nasayang ko ang napakaraming taon ng aking buhay sa paghahangad ng mga maling bagay at pakikibahagi sa mga makamundong gawain. Gawaing makalaman at iba't ibang pansamantalang bagay ng buhay habang pinababayaan ang mahalagang espiritual na issue na walang hanggan at pangmatagalan. Ako ng iyong kapatawaran at ipinagdarasal ko na sa iyong biyaya ay ibabalik mo sa akin ang mga taon na kinain ng mga balang, ang mga taon na ako'y nag-aksaya ng kamangmangan. Nais kong maging isang mabuti at tapat na lingkod kapag ako ay nakatayo sa harap ng iyong trono at alam ko na karamihan kong hindi lahat ng mabubuting gawa na aking ginawa ay malamang na nasunog. Alam na ako ay nagsusumikap sa laman. Isip na magpahinga sa iyo at hayaan ang iyong banal na espiritu na mabuhay at magtrabaho sa pamamagitan ko. Sa akin ang makalangit na kagalakan at panloob na kapayapaan na umiiwas sa akin. Tulungan mo akong mag-focus sa aking hanggan kaysa sa temporal at mula sa araw na ito, naway simulan kong mamuhay sa paraang mabubuhay mo ako. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Langit,
ang aking pagsasama ay nahuhulog at pakiramdam ko ay walang magawa at walang pag-asa at hindi ko alam kung ano ang gagawin. Pakiramdam ko ay walang kapangyarihan at hinihiling ko lang sa iyo na mangyaring ibalik ang aking kasal. Ibalik mo kami sa isang mapagmahal na relasyon sa isa't isa at sa iyo. Inaamin ko na ako ay nahulog ng napakalayo sa kung paano ako dapat kumilos, hindi karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon. Ngunit hinihiling ko sa Panginoon na sa iyong biyaya ay ibabalik mong muli ang kagalakan na mayroon kami sa simula at tulungan kaming dalawa na sumulong sa aming kasal at tulungan kaming mamuhay sa paraang nakalulugod sa iyo. Ang mga sugat ng pareho nating natanggap mula sa isa't isa at buhayin at ibalik tayo upang tayo ay sumulong sa ating buhay at buhay na magkasama. Ako ay ipinangako upang pagalingin ang broken-hearted at ipinagdasal ko na sa isang kahangahangang paraan ay ibabalik mo ang aking kasal. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Patawarin mo ako, Ama, Diyos. Natanto ko na ako ay naging sobrang engross sa aking sariling mga gawain at interes na ako ay gumala malayo sa iyo at ang aking buhay ay tila medyo walang kabuluhan. Salamat, Panginoon, na sa iyong biyaya ay inalagaan mo ako hanggang ngayon. Ngunit kilala ko si Ama na kailangan kong ibalik ang aking buhay sa espiritual na antas. Nagpapasalamat ako at pinupuri kayo na sa iyong biyaya inakuha mo ang aking atensyon at napagtanto ko ang aking pangangailangan na bumalik sa isang tamang relasyon sa iyo. Salamat sa pag-iingat sa akin kahit na ako ay gumala sa malayo sa iyo. At salamat na ang iyong matatag na pag-ibig ay hindi tumitigil at ang iyong magiliw na awa ay bago tuwing umaga. Isang dakila at tapat na Diyos, tulungan mo akong manalangin ako upang makuha ang tamang pananaw sa buhay at hinihiling ko na ibalik mo ang kagalakan ng aking kaligtasan. Tulungan mo akong itingin ang aking mga mata kay Jesus, na ang aking mga paa ay nakatanim sa daan ng katuwiran at kapayapaan. Ito ang hinihiling ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Na Panginoon, Ama, lumapit ako sa iyo na alam kong ikaw ay isang Diyos na dumidinig at sumasagot sa mga panalangin. O sa Panginoon, nadadalawin mo ang bawat miyembro ng aming pamilya na naging lubhang hindi nagkakaisa sa isa't isa at ibalik ang kagalakan ng iyong kaligtasan sa lahat ng aming mga puso. Alam namin na ang mga oras ay mahirap at ang stress ay kadalasang gumaganap ng bahagi sa mga hangal na pagtatalo at kawalan ng pagkakaisa sa isang pamilya o tahanan. Ngunit sa mga oras ng problema, dapat tayong manalangin, malapit na nagkakaisa bilang isang unit ng pamilya, pati na rin ang pagiging malapit sa iyo. Panginoon, para sa bawat miyembro ng aking pamilya, ministro, nananalangin ako sa bawat isa sa atin sa kakaiba at kahangahangang paraan. Hawakan ang bawat isa sa ating mga puso
at tulungan tayong pigilan ang ating hangal na pag-aaway at magkaisa sa pag-iisip at gawa. Naway mapuno ng iyong espiritu ng kapayapaan at pag-asa ang bawat isa sa ating mga puso habang kinikilala natin na ang ating pag-asa ay nasa iyo lamang. Tinatanong ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon ko, maraming salamat po sa lahat ng mga biyayang walang sawang ibinibigay ninyo sa akin. Pilitin ko pong gamitin ang mga biyayang natatanggap ko upang makatulong din po sa ibang kapwa ko nilalang na nangangailangan. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagbibigay ng pagkakataon upang malaman ko ang dahilan ng aking pag-iral. Ibinabalik ko po ang karangalan sa inyo sa aking pagkakalika. Maraming salamat po sa pagkakaroon ng masayang pamilya, mga mapagkakatiwalaang kaibigan at mga kakilala. Sila po ang dahilan ng aking kasiyahan. Sila po ang nagbibigay sa akin ng inspirasyon upang mabuhay at maging masaya sa araw-araw. Maraming salamat po sa patnubay na inyong ibinibigay sa aming lahat upang magampanan namin ang aming mga responsibilidad at tungkuling nakaatang sa aming balikat. Maraming salamat din po sa kalakasan, katalinuhan at kapasyahan. Ito po ang ginagamit namin sa pagsugba sa mga alon at pagsubok ng buhay. Maraming salamat din po sa inyong bugtong na anak na siyang tumubos ng aming kasalanan. Amen. Ama namin, bilang mga magulang ay nais naming makatulong sa lipunan at bumuo ng isang pamilyang may takot sa Diyos at nagtuturo at gumagawa ng iyong banal na salita. Tulungan mo po kami upang makintal sa amin ang iyong pag-ibig at makakuha ng sapat na kaalaman at ng karunungan. Magsilbi nawa kaming mabuting halimbawa sa aming kapwa na gumagawa at sumusunod sa lahat ng aming mga aral at kautusan. Maraming salamat po sa iyong biyaya, ang aming patuloy na tinatanggap sa aming buhay. Kaya't nararapat lamang na kahit sa maliit na mga paraan ay makapagdulot kami ng ngiti sa iyong kalooban. Iligtas mo po ang aming pamilya sa anumang kapahamakan at naway bigyan mo kami ng sapat na lakas ng loob at katawan upang mapaglabanan namin ang mga pagsubok na aming makakasalamuha. Magkaroon po sana kami ng pagkakaisa at ng pagtutulungan upang magampanan ang mga tungkulin sa aming kapwa, sa aming bansa, sa kapaligirang aming ginagalawan at sa mundong aming kinabibilangan. Kayo po ang aming sandigan at lubos po kaming nananalangin at lubos po kaming nananampalataya sa iyong kapangyarihan. Maraming salamat po. Amen. Panginoon naming Diyos, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa aming pagkukulang sa iyo, sa aming kapwa, sa aming pamilya at mga mahal sa buhay. Pinipilit po naming maging malakas sa araw-araw upang mapaglabanan ang mga kaway ng kamay ng kasamaan. Patawarin mo po kami sa paminsan-minsang pagtalikod namin sa inyong mga kautusan. Humihingi po kami ng kapatawaran sa inyong harapan sa mga nagagawa naming kasinungalingan ng aming dila. Patawad po sa pagkakaroon ng maruming pag-iisip at puso. Patawad po sa pagtangging tumulong sa mga nangangailangan.
Naway pahintulutan mo kami na magkaroon ng malinis na dibdib at kalooban, gayon din ang isip at diwa upang makasunod sa inyong nilalakaran. Panginoon, gawaran mo kami ng mapagpatawad mong kadakilaan at bigyan mo kami ng matibay na paninindigan upang itakwil ang kasamaan. Bigyan mo rin kami ng matatag na pananampalataya upang maging matibay sa mga tukso na dumarating at darating sa aming buhay. Maraming salamat po. Amen. Panginoong Diyos, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong kabutihan. Nagpapasalamat din kami sa mga biyayang ipinagkakaloob ninyo sa patuloy na pagpapala sa aming pamilya, sa aming sambahayan at sa aming kapisanan sa araw-araw. Ang panalangin namin ngayong araw ay sana'y ilayo mo po ang lahat ng miyembro ng aming pamilya at bantayan sa aming mga gawain at madigabayan sa aming mga responsibilidad. Bigyan mo po si tatay ng kalakasan ng katawan at malinaw na kaisipan upang magampanan ang kanyang trabaho na siyang magtataguyod sa amin. Gabayan mo po si nanay sa kanyang pangangalaga sa aming sambahayan at maging epektibong ilaw ng tahanan. Patnubayan mo po si ate upang makatulong sa aming lahat at maging inspirasyon ang aming mga diwa ang kanyang pag-iral. Kaluguran mo po si kuya at tulungang magkaroon ng sariling paninindigan upang makalayo sa anumang tukso sa sanlibutan. Tulungan at kaawan mo po ang aming pamilya sapagkat ang aming pamilya ay isang pamilyang nagpupuri at sumasamba, lumuluwalhati at dumadakila sa iyong walang hanggang kapangyarihan. Kami po ay nananalig at sumasampalataya na kami po ay iyong diringgin sa aming mga panalangin. Dasal namin ito sa iyong harapan at sa harapan ng iyong anak na si Jesus at sa Espiritu Santo. Amen. Salamat Panginoon kong Diyos na buhay. Salamat po sa pagbibigay sa akin ng mga kailangan. Salamat po sa aking asawa na laging nasa aking tabi. Sa hirap man o ginhawa, sa ngiti man o sa luha. Salamat po sa aking pamilya na patuloy na nakaalalay sa aking paglalakbay sa mga lubak ng buhay. Salamat po sa aking mga kaibigan na hindi ako iniiwan at ako'y nauunawaan kahit ako'y may kasalanan. Salamat po sa mga pinuno ng bayan na araw-gabing pinapasan at gumagampan ng mga tungkuling nakaatang. Salamat po sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo na siyang nagpapaikot ng mundo at gumagabay sa mga tao sa kanilang tinutungo. Maraming salamat po. Amen. Panginoon, inilalagay ko po sa inyong harapan ang aking mga balakin, ang aking mga gawain upang inyong pagpalain at papagtagumpayin. Panginoon, narito sa inyong harapan ang aking mga hakbang, ang aking mga kaisipan, ang aking mga damdamin. Inialay ko sa iyo ang lahat ng ito sapagkat alam ko na sa iyo rin naman ang galing ang pag-ibig at ang lahat ng bagay sa daigdig. Panalangin ko sa iyo, Panginoon, basbasan mo ng iyong kapangyarihan at kadakilaan ang aking mga plano upang ako'y magtagumpay sa aking abang buhay na kasama ang iyong kaluwalhatian. Jesus, aking Diyos, sinasamba kita at ang aking banal na pangalan.
Hinihintay namin sa araw at gabi ang iyong kaluwalhatian at ang paghahari mo sa buong sansinukuban. Jesus, aking Diyos, sinasamba ka namin sa lahat ng lugar at sinasamba namin dito sa lupa ang iyong kapangyarihan sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng panahon. Jesus, aking Diyos, sinasamba kita sa lahat ng oras, sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa hinaharap. At kami nananampalataya na ang bawat kaluluwa ay kasama ka na lumika. Jesus, aking Diyos, sinasamba ka namin na naghahatid sa amin ng mga biyaya at lahat ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. Jesus, aking Diyos, sinasamba ka namin sapagkat ikaw ang tumubos ng aming mga kasalanan at malakas ang aming paniniwala na ikaw ang siyang tagapagligtas. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.